Oh guys, magandang araw sa inyong lahat. Hopefully, safe kayong lahat. No? And of course, pagkatapos itong bagyo, ang mga ginagawa natin ay clean up activity. No? So mabuti na nasuspend ang pasok ngayong araw ng Lunes. Nagkaroon tayo ng time na maglinis sa lugar na naapektuhan itong bagyo. So clean up muna tayo. Tapos pag-usapan natin ang tungkol sa separation pay na tanong ng ating subscriber. Ang question ng subscriber natin na kung magkano daw yung separation pay niya gayong naka 1 year lang daw siya. So technically sabi niya 6 months to 7 months halimbawa magkano ang separation pay niya. Kasi nag-comment siya doon sa video natin about sa computation ng separation pay na merong number of months per year of service. Well, ang take note lang, no, ang separation pay natin, ibinabayad lang yan kapag ang empleyado ay natanggal dahil sa authorized cost, no, termination due to authorized cost. Sa ilalim ng Article 298 ng ating Labor Code, ito yung redundancy, yung installation of labor saving device, retrenchment, partial cessation of operations not due to serious financial losses. No? At meron din sa Article 299, termination due to disease. Now, doon sa Article 298 na authorized cost natin, dalawa ang computation ng separation pay dyan. Ano? Kapag installation sa redundancy, 1 month per year service ang formula dyan. Kapag retrenchment, saka closure cessation not due to serious business loss, 1.5 month per year service. Ngayon, in all cases, came up redundancy, came up installation, came up retrenchment, came up closure. Kapag hindi ka naka 1 year, ang bayad sa'yo dyan is 1 month. Okay? 1 month ang bayad sa'yo kung hindi ka naka 1 year. So kung halimbawa sa video na pinanood mo, 20,000 per month yung sahod mo, 20,000 pesos ang separation pay mo dahil naka 7 months ka sa service sa company mo. So, I hope na nakatulong sa ito. If there's anything more na gusto mo pang malinawan, ma-clarify, let me know. And mag-comment ka na lang. No? At saka kung may mga iba pa, may mga tanong na gaya nito, i-share mo na lang yung video sa kanila para mapanood nila. So stay safe. And hopefully, yung mga tinamaan ng bagyo, ay makarecover agad tayo. And tuloy-tuloy lang tayo sa buhay natin at samahan natin siyempre ng panalangin at mag-ingat tayo lahat.